mga baby na kapag ipinanganak, sadyang malaking bulas na. Pero ibahin nyo itong sanggol sa Nueva Ecija. Sige, baka lang. Isinilang na ang mga bagong content ngayon. Dahil maging pagpapaanak sa mga buntis, aba, ikinokontent na rin ng mga midwife gaya ni Karen. Okay, baby boy, 740. Sinusunod ko lang din naman kapag kami nagre-request. Pero kapag yung pasyente ayaw nila, nire-respeto ko naman yun. Pero sa lahat ng pinaanak ni Karen sa kanyang lying-in clinic sa Muñoz, sa Nueva Ecija, kay Mami Raquel daw siya pinaka-na-challenge. Okay na, mami. Gusto po. Ganito pala kalaki yung sinasabi mo, 3 kilos. Lord. Ang sanggol kasing iniluwal nito, napakalaking bulas. Tumimbang na agad ng 5 kilo. Tapos silog na po hihingin nito, hindi na po gatas ha. Ay, ang lapit. Ganyan ay kamukha niya. may haba rin itong 55 centimeters. Halos doble ang laki kumpara sa ordinaryong bagong silang na baby. Katumbas na ng 3 o 4 na buwang sanggol. Ito yung pinakamalaking baby na napaanak namin. Sige, baka lang. Ups na. Okay na, mami. Gusto po. Pero paano at bakit nga ba may ganitong sanggol na iniluwal ng heavy gut? Buong akala ni Karen, normal ang magiging delivery ni Mami Raquel. Nung in-ultrasound kasi ito nitong February 26 o 4 na araw lang bago manganak, lumabas na 3.3 kilos lang ang sanggol sa sinapupunan. Kapag more than 3.5, nire-refer na namin kasi hindi talaga pwede. Malaki yung maging punit niya or laceration. May tendency kasi na mag-bleed yung nanay. Nagpasya po kami na doon po manganak sa lying in kay midwife Karen kasi po libre po yung panganak and accredited po ang PhilHealth. Hanggang madaling araw nitong March 2, si Mami Raquel nag-labor na. Habang naglalakad po ako papasok sa lying in kay midwife Karen, nararamdaman ko na po yung ulo ni baby na lalabas na po talaga. Pag IE ko, nagulat ako kasi andun na yung ulo. Nakita ko na malaki. Pero dahil palabas na raw ang sanggol, Wala na kaming chance na ipalipat sa ospital. Wala na pong anesthesiang tinusok sa akin kasi po ramdam ko na po yung ulo ni baby, nalalabas na po talaga. Medyo kinabahan na rin ako ng konti kasi baka mamaya mag-shoulder dystocia. Yun yung lalabas yung ulo tapos may iwan or may iipit yung balikat ng baby. Pero hindi ko na lang ipinakita sa nanay para makapag-concentrate siya sa kanyang pag-ire. Sige, baka lang. Nag-pray na lang po ako na mailabas si baby ng maayos po. Ups na. Okay na, mami. Gusto po. Ganito pala kalaki yung sinasabi mo, 3 kilos. Lord. at laking gulat nila nung nakita si baby dahil napakalaking bulas nga nito. Baby boy 143. Oh, thank you, Lord. Thank you po. Masayang masaya. Pinangalanan niya itong Rock Avin. Pinagsama niya po yung pangalan ko na Raquel tapos po Aris, yung sa husband ko. Kaya yun po yung pinangalan naming Rock Avin. Dahil sa laki niya, ang mga nabiling newborn clothes ni Raquel hindi tuloy magkasya. Ito na lang po yung pinapasuot namin sa kanya, pang 6 months to 1 year old po. Hirap din siyang kargahin ito. Nakakangalay po si baby kasi overweight po siya. Pasa-pasa po sa mga kasama po sa bahay. Si Baby Avin, pangatlong anak na ni Mami Raquel at ng mister niyang si Aris. Yung dalawang anak ko po, normal naman po na. Yung panganay ko po is 2.8, tapos po yung pangalaw is 3 kilos po. Hindi kasya yung damit, guys. Hindi man niya raw inasahan na magiging heavy gat ang kanyang bunso. Tila meron ng mga senyales
habang ipinagbubuntis niya pa lang ito. Nasabi po niyang malaki po yung tiyan ko. Ang sabi po nga nila parang kambal po yung nasa tiyan ko. Kutob ni Raquel, kaya raw lumaki ng ganito ang kanyang bunso dahil sa kanyang mga pinagkakain habang siya'y nagdadalang tao. Ay, nung second trimester ko po, pagkatapos ko kumain ng kanin po, naghahanap po ako ng matamis. Like chocolate po. Pero may dapat bang ipangamba si Mami Raquel? Ayon sa Integrated Midwives Association of the Philippines, si Baby Avin, posibleng may kondisyon na kung tawagin fetal macrosomia. May word tayong sinasabi, macrosomic baby. So, ibig sabihin lang naman yon na ang baby ay pinanganak sobra sa kanyang timbang. Meron daw iba't ibang dahilan kung bakit nagkakaroon ng macrosomia. Kabilang na kung sobra ang timbang ng nanay, kapag lagpas sa due date ang pagbubuntis, o hindi kaya kapag nagkaroon ng diabetes ang nanay, bago o habang ipinagbubuntis ang baby na kung tawagin gestational diabetes. Ang tanong, delikado ba ang fetal macrosomia? Ipinakonsulta namin siya sa isang pediatrician. Wala naman po akong nakitang ibang problema dun sa bata. In-advise ko sila na i-continue lamang yung pagpapasuso kasi mas importante yon at gawin pa yung ibang regular na pagpapacheck up. Karaniwan naman po yung mga batang ganyan, pwede rin lumaki ng normal. So may chance na paglaki niya, hindi na rin siya masyadong malaki. Meron po kami kasing tinatawag na physiologic weight loss, na yung timbang ng isang baby ay pwedeng mabawasan ng 10% sa unang 10 araw ng baby. Masaya po ako kasi normal po yung result ng baby sa check-up po niya kay doktor. Niregaluhan din namin siya ng mga dagdag na baby clothes, pati na diaper at vitamins. Balak po namin bilihan siya pero nabigyan po ni Kapuso Jessica Soho. Nakasave na po kami ng pambili. Ups na. Okay na, Mami. Gusto po. Ganito pala kalaki yung sinasabi mo, Oh, baby thank you, loss. Lord. Ang pagdating ni Baby Avin sa buhay ng kanyang Mami Raquel, sa mga nakarating na ng Boracay o sa mga madalas doon, baka akala nyo, kabisado nyo na ang buong isla. Meron kaming mga ipapakita sa inyo na secret tagong-tago. Bago pa nakilala ang Boracay ng buong mundo, ganito ang itsura ng isla noon. Putim-puti ang buhangin, kristal ang linaw ng dagat, napapalibutan ng mga punong nyog. Wala pa noong malalaking mga hotel at resort. Ang meron lang, maliliit na kubo. Wala ring party at nightlife. Tahimik ang paligid. Sa pinakasimple at pinakalikas nitong anyo. Bagay na pinanghihinayangan ng marami na hindi na nila naabutan. Pero alam nyo bang meron pa rin palang bahagi ng isla na pareho pa rin ang itsura sa Boracay noon? Kung saan parang huminto ang panahon. Mula sa Cagban Jetty Port, sumakay ng e-trike pero sa halip na pumunta sa beachfront resorts kung saan naroon ang sikat na white sand beach, sabihan lang ang driver na dalhin kayo sa Barangay Yapak. Nasa dulo ito ng isla. Humigit kumulang 30 minuto ang biyahe. Pagdating doon, ito ang view na sasalubong. Welcome to Ilig-Iligan Beach. Sa area na ito ay napakalinis at talagang preserve ang beach na ito. So napakaganda po siya. Ilig-iligan means dinadaluyan, no, ng tubig. Madalang lang daw na may bumisita rito. Kaya halos napanatili nila itong unspoiled. If you visited the island way back 1970s, 1980s, and you would like to see the old Boracay, pumunta ka sa Ilig-Iligan Beach, ibabalik mo ang mga alaala mo ng mga panahon na yon na nandito ka sa islang ito. At kung
Problema tuwing tag-araw sa Boracay ang mga lumot sa beach na ito. Minsan nga wala na talagang makikita o masisilayang lumot or algae po dito sapagkat yung current po dito palabas. Kasi meron po tayong malawak na coral reefs. Wala po yung bayad kasi ano po yan, free po yan. Pwede rin ditong mag-paddle boarding. Kahit hindi marunong lumangoy, pwede silang sumakay dito sa paddleboard. Magsuot lang po sila ng life vest. Ang mga madalas na customer dito ni Roy, mga foreigner. Yung English na po namin is konti lang po. Nagkakaintindihan lang kami sa mga signs. Yeah, you can use and then you can sit here. This? Here. For me, it's the best experience in my life. Really, I recommend. Go, come on. Si Seren, pagbebenta ng souvenir sa mga turista ang hanap buhay. Bumibili po kami ng mga shells, tapos binubutasan po namin. Ginagawa po namin ng mga bracelet, anklet, mga necklaces. We are delighted to be and to find this beach. We were approached by a fellow outside our hotel, and he proposed a tour of about 5 spots today. This, I think, is the most beautiful. Ang mga pauwi naman galing Boracay pero nabibitin pa rin sa White Sand Beach, pwedeng mag-side trip sa isa pang tagong paraiso ng isla ng Malay. Nasa mainland ito ng Aklan. Bumiyahe papuntang barangay na Asug, maglakad pababa ng 10 minuto at mararating ang Bongbongon Beach. Gaya ng Boracay, putim-puti rin ang buhangin dito. Ang barkada ni Cory, dito napiling magliwaliw para magtanggal ng stress. Relaxing kasi maganda yung ano dito, yung Maganda beach. yung view. Tahimik ba? Mawawala, nakakawala Nakarelax yung talaga, ma'am. stress. Nag-enjoy rin sila sa pamumulot ng seashells by the seashore. Ito po yung usually, ito po yung kinukuha namin na shell. Tawag dito is baka-baka. Pwede ito siya lagyan ng papaya tsaka malunggay tas gataan. Masarap po to. Sa tinatawag naman nilang Vinewood, matatanaw ang Boracay, pati na ang mga karatig isla nito, pero paalala ng namamahala ng beach. Sa mga nagbabalak na pumunta dito sa Bongbongon Beach, detour lang. Kasi wala po kami ngayon na available na restaurant and the cottage. $20 minutes naman mula sa Bongbongon Beach. May isa pang paraiso na maipagmamalaki ang Aklan. Ang daan lang papunta rito, parang ride sa perya. Taas, baba. Pero sulit naman daw ang biyahilo, lalo't kung ganitong view ang naghihintay sa'yo. Ito ang Hinugtan Beach sa bayan ng Buruanga. Dito, ang iyong maririnig, hindi party music, kundi tunog ng mga alon. Hindi siya maingay. As trentahin, di ba? Mas gugustuhin natin yung peace of mind. Nakakawala yung stress. Yes. Masarap pakinggan yung yung alon, yung nature, kaysa maingay ng tao. Naabutan namin ang magkakaibigang ito galing Maynila na sinadya talaga ang Hinugtan Beach. Similar siya sa Boracay, yung view maganda. Ang difference lang siguro is less crowded, mas peaceful ang lugar. Ang fire dancers naman mula Austria na sina Arno at Kata sa Hinugtan Beach na piling magbakasyon ng 3 linggo. There's a lot of space and it's really a magical surrounding here. We decided that it's the right place for us and we did not regret our decision. At dahil wala masyadong tao rito, matiwasay silang nakakapag-ensayo ng kanilang dance routine. A lot of peace, focus for our training, beautiful sunsets that will come soon. Most beautiful sunsets we had in our vacation yet. Sa mga gustong mag-overnight sa Hinugtan Beach, may mga pinaparentahan ditong kwarto si Marivic. Pag wala silang baon na mga pagkain dito, pwede sila bumili sa akin. Ang major problem talaga namin yung signal. Pero may ino-offer naman talaga kami na signal. Marami kasi kaming piso wifi dito. Gumanda yung mga kabuhayan namin dito. Dati ang hirap talaga. Gusto namin na marami din bisita para marami din yung income namin. Maging responsable po tayo, lalo-lalo na sa pagtapon natin ng mga basura kung saan-saan. Makakasira po iyon sa ating
kalikasan. Habang ang Boracay patuloy na dinadagsa ng mundo sa mga sulok-sulok ng isla, pati na sa mainland nito, may mga dalampasigan na parang inilihim ng kalikasan. Tahimik, presko, at kasing ganda ng Boracay noon. Ang hinahanap mong paraiso, baka nakatago lang pala sa kabilang dulo. Dapat talaga, dapat managot silang lahat. Hindi ko papayag. Hindi ko papayag. Minsan pa, may mga magulang na naman na nagluluksa. Para maramdaman nila yung ginagawa nila sa anak ko. Naghihinagpis sa sinapit ng kanilang anak. Kung paanong inalagaan naman nila ito at minahal ng husto. Nang kinawawa ng ganun-ganun na lang sa isa na namang bagong kaso ng hazing. Buti pa, yung anak mo, makita mo ganun. Parang talo pa ikaw na pinatay. Yung anak mo na makita na hubot-hubad. Halos hindi mo pa napuan ng namok. Buti pa pinatay na ako, ma'am. Bilang nanay, sakit. Kahit hanggang noon na lang sa anak ko, wala nang susunod. Hustisya ng anak ko. Isa na namang kabataan ang nagbuwis ng buhay, alang-alang sa tinatawag nilang kapatiran na huwad naman. Dahil anong klaseng kapatiran o samahan ba yan na kayang manakit at pumatay? Sa CCTV footage na ito, makikita ang pagdala ng 3 lalaki sa isang binata sa ospital sa General Trias, Cavite, hapon ng March 1. Ang binata pilit na ni-revive pero kalaunan idineklara ring dead on arrival. Ayon sa mga naunang ulat, ang deklarasyon ng mga nagdala sa biktima na hit and run ito, taliwas sa lumabas sa autopsy report. Ang biktima kasi, basag ang mga ngipin, fractured o bali ang panga, halos natuklap ang mga kuko sa daliri at nagkulay talong ang balat sa tindi ng mga tinamo nitong pasak sa kanyang mga binti at hita. May nakita ring mga buto ng sili sa maselang parte ng kanyang katawan. Ayon sa mga otoridad, ang binata na kinilalang si Mark Kenneth Alcedo, 19 anyos at first-year college maritime student. Ang labi ni Kenneth narito sa kanilang tahanan sa Dasmariñas, Cavite, kung saan ko rin nakapanayam ang kanyang mga magulang, sina June at Gemma. Pakikwento nyo nga ho anong nangyari. Paano po nauwi sa ganito si Kenneth Onet? Wala po kaming kaalam-alam, madam, na mangyayari po sa anak namin yon. Noong araw na nagpaalam siya, noong madaling araw, 3:30 in the morning po, ang sabi lang niya ay mayroon team building o outing sila ng classmate niya. Sabi ko, bakit umalis ka na hindi ka nagpaalam sa amin? Usually kasi pag nag-outing yan siya, 2 days before, nagpapaalam na po siya. Ngayon, nagpapaalam, nasa labas na, nakalabas na siya talaga. Paano nyo ho nasabihan sa cellphone na? Nag-text, sabi ko sa kanya na, sino mga kasama mo? Sabi niya, ang pangalan daw, Jedrick. Jedrick. Sabi ko, anong apelido niya? Sabi niya, hindi talaga siya nagsasabi. Paano namin malalaman kung may na hindi namin mangyari sa'yo? Sabi naman niya na, hayaan mo na, ma, malaki na ako at hindi ako maglilikot. Kailan ho kayo nagsimulang mag-alala? Ako ang may hawak ng cellphone. Sige, ako miss call. Pero patay na yung cellphone. Umaga pa lang. Ang nasa isip ko, lubat. Kayo po, hindi ho kayo kinutuban na baka may mangyari? Ako, ma'am,
Kinutuban po ako. Ito. Around 6 in the evening na po yon. Sabi ko kay Mrs., Ma, bakit wala pa si Kenneth? Sabi ko, baka mamaya mapasama ka sa mga hindi mo gaanong kakilala, pumunta kayo ng isang lugar, tapos napagtripan ka, ibaon ka na lang sa lupa na sila lang uuwi at ikaw ay maiiwan. Paano nyo ho nalaman na may masama hong nangyari? Pero around 9:06 in the evening, mayroon po yung mga text brigade na kung kilala nyo si Kenneth Alcedo, sabi nila, ay pakisabi nila sa magulang niya na naisugod siya sa ospital. Ora mismo po, pagka tawag ako dito sa tawag ako sa anak ko. Punta na kami doon. Anong nakita nyo po sa ospital? Wala po kami nakita doon na anak namin eh. Saan nyo na po inabutan? Inabutan na namin sa Tracy na po eh. Sa Puneraria. Sa So wala na sa ospital? Tapos ang masakit po, pagpunta namin sa Puneraria, parang ganun lang na, parang hindi naman lang naalagaan yung bata. Parang iba yung anak ko. Makita mo yung anak ko nakahubad. Tapos, yung ngipin niya. Ipin niya na yung ngipin niya na pinarot pinayos. kanal namin na 3, natanggal lahat. Nawala po yung mga ngipin niya? Dito yung pinayos namin yun. Kasi bawal nga sa school niya yung pangit ang ngipin or sabi dito may sira. Pinarot kanal namin yun bago siya mag-aaral. Gumastos po kami ng 51,000 para lang sa root canal. Para lang makapag-aral diyan po siya sa school niya. Tapos yung ngipin ho, wala na. Dito parte kung sa root canal na nabuhi. No? Dahil baka sinuntok? Sinuntok. siya? Hindi po namin alam, ma'am. Tapos yung dito. Dito. Yung mga kuko? Yung kuko niya, inipit ng flies. Inipit ng flies. Tapos yung... Ba't ano hong itsura nung mga parang kuko umangat eh. Hindi ko alam eh kasi hindi pinapalapit sa amin. Hindi ko nga mahawakan yan ng personal kasi nung bawal eh kasi autopsy daw eh. Tapos yung masila na parte ng anak ko, nilagyan daw ng sili. Sa lahat ng namin, isa pa yung talagang hindi ko makayanan yung sili nilagay sa ng ari ng anak ko sa kapwit. Doon po ako talagang hindi na kami nakatulog pag-iisip bakit nagawa ng ibang tao yung... Anong klase naman ginawa nila? Alam mo, buti pa, yung anak mo, makita mo ganun, parang talo pa ikaw na pinatay. Kinukubutan mo yan dito sa bahay. Halos hindi mo pa napuan ng lamok. Tapos ganun. Buti pa pinatay na ako, ma'am. Bilang nanay. Sakit. Yung ho ba niya, yung katawan niya, may paddle marks po. Parang pinalo. Ay, grabe. Kung alam mo lang. Kulay talong. Talong ba yun? Itim nata eh. Kasi pagka ganun, yung kidney ho ang Sinabi nahihirapan sa eh. ng puneraria. Tinamaan na po ng kidney yan. Meron din sa ulo? Kasi parang umakyat daw ata. Kasi namumula yung likod eh. Yung dugo. Oo, umakyat daw dito sa ulo tapos bumaba dito yung... Napaka-brutal naman ho nitong ginawa nila. Ngayon lang po ako nakakita ng hising na ganyan. Sabi ko, bakit ganun? Yung anak ko mabait naman eh. Bakit ganun? Alam mo, ma'am, tanggap ko pa na kahit nabugbog yung anak ko, nung sabi nilang hindi kaya ng anak ko, isunod ko sa ospital, paggamot ko, mabubuhay pa. Kaya paggawan, hindi. At least mabubuhay pa yung anak ko, ngayon patay na. Wala na akong magagawa. Matanggap ko pa sa sana yun eh. Sana buhay para pinagamot na lang. Papagamot na lang sana. Kaso eh. Pinabayaan po nila eh. Pinabayaan nila yun. Nakatambay pa siya ng around siguro mga 2 oras. Sabi ng hospital ay yung doktor, sabi niya, ay matagal na po itong patay, around 3 hours after. Sinaktan na nila, hindi pa nila agad sinugod sa ospital. Ganun po nangyari. Nanigas na lang eh. So, ibig mo, hindi nila ginawa ng paraan. Diba? Dapat kung may formal na ising na yan, may doktor na nakaabang, bakit ganun? Basta na lang sila namamalo. O bakit kapatiran na yan? Bakit yung kapatiran na yan? Bakit mananakit pa sila? Ayun na nga, ang hirap intindihin. Sabi kapatiran. Hindi ko talaga maintindihan. Hindi ko maintindihan.
Kasi ganun ang ganun. Alam mo, ang dami pangarap pa yung anak namin. Anong frat daw ho ba yung sinalihan? Sabi po nila, hindi man galing sa akin, yung sabi nila, yung mga pulis, Tau Gama. Sa isinagawang investigasyon ng PNP, natunton ang sasakyang naghatid kay Kenneth sa ospital. Dito, may mga nahanap silang mga damit at ID ng isang fraternity. Hindi man diretsahang pinangalanan ng PNP ang nadawit na frat, pero ayon sa mga lumutang na espekulasyon, pagmamay-ari ito ng mga miyembro ng Tau Gama Phi. Pero lumalabas ngayon na ang organisasyong ito nahati mula raw nung ipinatupad kasi ang batas laban sa hazing. Yung hazing, we will admit that it was started in UP because yun ang traditions. We have never had a death in all of our 57 plus years. We started being active in pushing compliance with the anti-hazing law since 1995. It's very frustrating. Meron mga matitigas na ulo. Yung mga nagsasabing save the tradition. Kung ano yung pinagdaanan namin, dapat pagdaanin na nila. Understandable, pero you know, it's now a crime eh. Naglabas din ng pahayag ang Tau Gama Phi National Council. Hazing in any form is strictly prohibited and has no place in our organization. Noon pa man daw, tutol na sina June at Gemma na sumali sa frat ang kanilang bunso. Ang promise niya sa akin, hindi raw po siya sasali. Kaya meron akong version kung bakit siya sumali, para may pananakot. Na kapag hindi ka sasali, ay parang alam niyo naman gano'n, ma'am. Na Pag-iinitan ka. Pag-iinitan ka, maaaring bububugin kita sa labas. Ramdam talaga namin na tinakot siya dahil nga nung Sabado, every 15 minutes, dito lang siya, every 15 minutes, ihi siya ng ihi. Night before. Talaga po? O, night before. Tapos ano sabi ho niya? Ba't siya ihi ng ihi? Ang sagot lang niya, inom daw siya inom ng tubig. Kasi nandyan lang. Tapos sabi ko na, bakit yung mukha mo, yung mukha mo, parang ang lungkot. Tapos ko, sabi, na parang namumutla na parang iba. Alam mo, ma'am, pag nagsabi siya sa amin na tinakot siya, tinakot siya na may nag-ano natin siya na bubupugin siya pag hindi siya nasali. Daspat, ma'am, iuwi ko siya sa Pangasinan at i-drop ko siya sa school. Dahil hindi bali na hindi magkatapos sa pag-aaral yung anak ko ba sa buhay. Di ba? Binilang ko pa nga siya ng cellphone na bago. Utang pa nga ho yun eh. Tapos binilang ko rin siya ng relo. Talaga kasi parang pagmamahal. Tapos yung the night po na mangyari sa kanya yun, nandito ako, nakaupo ako. Sabi ko, Net, di ba sira na yung mo, yung pang basketball? Mahilig sa basketball po. Grabe, Kenneth. Yung itong Friday na po ito ako, bibigyan kita ng shoes mo na worth 6,000, sabi ko sa kanya. Ay, naku, ang bilis niya, thank you pa, ha? Kiss na kayo, wala pa nga, nagkikiss. Sa dalawang magkapatid, bunso si Kenneth. At dahil may sarili ng pamilya ang kanyang ate, sa kanya raw ibinuhos ni na June at Gemma ang kanilang atensyon at pagmamahal. Anong klase hong anak si Kenneth? Maliko. Minsan, natural lang naman yun eh. Malikot. Malambing. Yun nga, pag nag-appreciate, halikan ka. Tapos mahilig siya mang-asar. So gusto niya ho maging seaman? Ganun po ba? Maging kapitan balang araw. Di ba sabi niya sa atin, magpiloto. Wala na. Sabi ko, mahal yun. Sabi niya, binago niya. Sabi niya, barko na lang kasi kung parang piloto din yun. Magdadrive siya, di ba, pag seaman siya. Pangarap daw ni Kenneth na maging kapitan ng barko, kaya nag-enroll ng Bachelor of Science in Maritime Transportation sa PNTC o ang Philippine Nautical and Technological College sa Dasmariñas. Ang mga malalapit niyang kaibigan, hindi raw alam na sumali si Kenneth sa frat. Nilihim niya po talaga sa amin yun eh. Yun po yung pinaka masakit po sa amin. Kasi po sa totoo lang po, pag magkakasama po kami, hindi po talaga kaya naming saktan si Kenneth eh. Mahirap po tanggapin. Hindi po namin matanggap yung nangyari kay Kenneth. Hindi po kami mapaniwala na sa kapayat-payat niya pong ganun,
na napilitan po siyang sumali sa fraternity. Siyempre nagulat po ako noon kasi hindi ko naman po talaga inasahan na aabot po sa ganito. Mas okay na makita siyang masaya sa iba kaysa sa ganitong sitwasyon po ngayon. Kasi ito po literal na wala na po talaga eh. Hindi na po talaga siya makikita, hindi po siya makakayakap. Sana kung kami pa po ngayon, hindi po aabot sa ganito. Hindi sana niyo maisip yung ganito. Kasi hindi ko po talaga naisip na kasali siya sa ganyan level po. Ayon sa investigasyon ng PNP, si Kenneth, isa sa mga bagong recruit ng frat na sumailalim sa isinagawang initiation rites nitong March 1. Sa litratong ito na kumalat online, makikita si Kenneth kasama ang dalawa pang lalaki. Nakasuot lang sila ng underwear at may hawak-hawak na paddle na may nakaukit na PNTC. Ang PNTC, acronym ng eskwelahan ni Kenneth. For those people or organization that are using our institution as part of your activities, please stop. The fraternities and sororities or any kind of group is not permitted in our institution. Nagkakaroon sila ng ibang avenue which obviously the school cannot control kasi they are already outside. Malungkot kami on the side na grieving dahil sa pagkamatay. Parang napapaisip kami na ano pa ba ang pwedeng gawin kasi I could say siguro 100% may measure naman to avoid this. Ang hazing, posibleng ginawa 6 na oras bago isinugod si Kenneth sa ospital. Ayon pa sa PNP, ang litrato maaring kuha sa isang bakanting lote sa barangay Langkaan 1 sa Dasmariñas. Naniniwala tayo may nakakita niyan. Kaya we are conducting investigation for another possible witnesses dito sa kaso. Pero pagkatapos mapuntahan ng PNP ang nasabing lote, nitong Huwebes, napaulat na nasunog ito. Kanina, kasama natin ang Bureau of Fire Protection Dasmariñas. Kumuha na sila ng mga samples upang ipalaboratory na nila kung natural ba na pagkasunog or may sumadyang sumunog. Dito po yung tinuturong pinaganapan. Ilalim po ng kawayanan na yan. Doon din po na tagpuan yung kanilang picture po. Malayo po talaga yun sa mga kabahayan. So kung sumigaw sila, hindi sila malayo? Hindi po talaga. Sa pagsasaliksik ng aming team, nakakuha kami ng kopya ng CCTV video ng pagpasok ng mga kabataang sangkot sa bakanting lote kung saan di umano ginanap ang hazing o initiation rites. Alas 6 ng umaga, 9 na kabataan ang nakuha ng naglalakad sa harap ng tindahang ito. Matapos ang halos 5 oras o alas 11 ng umaga, muling dumaan ang mga kabataang ito kasama ang binatang nakasuot ng gray jogging pants. Ang PNP na ang nagsabi na posibleng si Kenneth na yung naglalakad. Kasi 3 po sila magkakatabi, magkakakbay na sila. At pansin namin doon sa CCTV na ika-ika na siya maglakad. 10 minuto ang lumipas, nakuhanan ng kanilang pag-alis, sakay ng mga motor at ang sasakyang ginamit para dalhin si Kenneth papunta sa ospital. Dumaan sila doon sa bahay nung certain brad nila. Napansin nila to si Mark nung pagbaba niya sa kotse, parang naninikip yung dibdib niya. Nagkagulo na daw. Naririnig na nila na dalhin sa ospital. Ayon sa autopsy report, ang sanhi raw ng pagkamatay ni Kenneth, severe blunt force trauma to the lower extremities. Ibig sabihin, dala ng matinding mga palong tinamo ng kanyang mga binti. Meron po siyang mga hematoma po sa hita, sa batok, sa likod. May 2 pang biktima na kasali sa hazing na yon na lumantad na para tumulong sa investigasyon. Natukoy naman ng PNP ang 21 persons of interest. 17 sa kanila direktang dawit sa kaso. Sumuko na rin sa mga otoridad ang driver ng kotseng nagdala kay Kenneth sa ospital. Sa ilalim ng Section 40 ng Republic Act No. 11053 o ang tinatawag na Anti-Hazing Act of 2018, kapag ang hazing ay humantong sa pagkamatay, ang parusa ay reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong at multa ng 3 milyong piso. Hindi pa kasama dito ang danyos at perwisyos. Ang hazing ay hindi tradisyon lamang. Ito ay krimen. May isa daw po na
na nag-surrender. Yun ho yata yung kasama sa nagdala sa ospital. Opo. Ano na po nakakulong na. Kagabi po Nakausap nyo na ho ba? Ayaw kong kausapin. Hindi nyo na ho natanong yung bata kung bakit nangyari ito? Yung mga kamag-anak po niya na umiiyak doon sa may korte. Anong sabi daw? Tapos nakita nila na ako yung father. Iyak-iyak sila. Anong sabi ho sa inyo? Ay, mabait naman yung ano namin, yung pamangkin ko. At least yung anak niyo, yung pamangkin niyo po ako, nakikita at nayayakap niyo pa. Pero kami, hindi na namin mayayakap, baka hindi namin makita pagkatapos naglibing yung anak namin. Hindi ho raw nagkwento yung bata, yung sumurrender, kung ano nangyari. Nagkwento, tapos nung dumating yung kapatiran din nilang abogado, parang naiba yung istorya. Parang binawi. Nagbago na ho ng kwento. Yung kwentong surrender, tapos binawi. Hindi naman totoo yun. Ano hong kwento ng kamag-anak? Ang totoong nangyari pala, inaresto, hindi surrender. Nitong Biyernes, si DILG Secretary John Vic Remulla deretsahan ng pinangalanan ang Tau Gamma Phi na nasa likod ng hazing na ikinamatay ni Kenneth. We cannot play the blame game forever. Someone has to take accountability kung ano nangyari. Ang mga miyembrong sangkot nasa edad 18 hanggang 19 anyos. Naglabas na si Remulla ng ultimatum. Ipinag-utos sa pamunuan ng Tau Gamma Phi na isuko ang kanilang mga miyembrong sangkot sa hazing. Huwag nyo nang intayin ng PNP ang makahanap sa inyo. It might get worse. Simula nung ipinatupad ang anti-hazing law, nagpalabas na ng mga polisiya at regulasyon ng aming kapatiran. Tungkol sa pagsunod dito, kailangan namin aminin, medyo weak yung monitoring namin and implementation sa ground. Sa sobrang dami na rin ng aming miyembro, pinaubayan namin sa ibang aming mga leader ang monitoring ng nangyayaring mga initiation rights. Gagawa kami ng paraan, bagong sistema para mabantayan kung ano yung nangyayari. At meron rin kaming sariling investigasyon. Hanggat hindi nawawalan ng mga pro-hazing chapters, meron pa rin mamamatay. And because it's unpopular, they do not want to rock the boat. Minsan, iniisip nyo siguro lahat ginawa naman. Ay, opo. Sobrang pong pagmamahal namin. Kahit na makulit po yung anak namin, sobrang pagmamahal po namin dyan. Kahit hanggang noon na lang sa anak ko, wala nang susunod. Hostisya. Hostisya ng anak ko. May gusto ho ba kayong sabihin nun sa mga gumawa ho nito? Ay, madalas kong panawagan sa kanila na siguro mas mainam na sumuko na lang po sila para hindi sila hinahanap. Para maibigay din nila yung side nila kung ano ba talaga. Sino ba yung mga iba pa na maaaring sangkot. Nabukod sila, baka may iba pa. Sana matulungan ako ng gobyerno na mai-produce ako ng magaling na abogado para makamit namin yung hostisya. Meron tayong kultura ng kawalan ng pananagutan, pati na rin yung pananahimik, pagtatakip sa mga ganitong klase ng karahasan. Mariin na rin nating tinututulan ng ganitong klaseng initiation rights. Palakasin din dapat yung preventive measures. Ang kaso ni Kenneth umabot na sa Senado. Ayon kay Senator Juan Miguel Zubiri, kailangan pang higpitan ang implementasyon ng anti-hazing law. Kay Kenneth, may gusto ho ba kayong sabihin? Anak, sabi ko nga kanina, lagi kong sinasabi sa kanya na sana maging maligaya ka sa piling ng Panginoon. Huwag ka mag-alala, sabi ko sa kanya. Dahil ito na, malapit na matupad yung iririgalo ko sa iyo kapalit ng ginawa nila sa iyo. Hanggang sa dulo ipaglalaban ko. Sana, kahit man na matulungan niya kami, mapanagot talaga yung gumawa sa kanya. Sana hanggang doon lang sa kanya, ma'am. Kasi kami, hindi naman kami nagkulang. Pero, nangyari pa rin eh. Huwag nyo na ho sisihin yung sarili nyo ho. Ginawa nyo naman ho lahat. Halos lahat ginawa ko. Halos hindi ko na nga siya pa. Alam mo, ng uniform, ako pa yung nagpapakintab dyan bago siya pumasok. May gusto ba kayo sabihin sa kanila? Yung mga namumuno po ng Tau Gamma? Siyempre po, kung kayo talaga ay sabi nyo, fraternity yan. Ayusin nyo yung hanay nyo. Balita ko, lagi na lang kayo, Tau Gamma. Kung talagang makatao din kayo, di sana, isurrender nyo o tumulong din kayo sa pag-surrender paghanap sa mga taong involved dito. Dapat tanggalin na yan. Kasi, marami pang mga bata. Ang dami mga kinabukasan pa ng mga bata na nasasayang dahil sa kanila. Payakap na lang po ako.
Dasal lang po. Pag hindi nyo na kaya, sabihin nyo lang po. Kayo nang bahala. Ganun po ha. Pag hindi nyo na kaya, sabihin nyo kayo na po bahala sa akin. Kahapon lang, inilibing na si Kenneth. Wala kasing sakit. Wala kasing sakit. Mula pa noong 1950s, humigit kumulang 70 na ang mga namatay dahil sa hazing-related incidents. 17 sa mga ito nangyari mula 2014 hanggang 2024. Matagal nang may batas kontra hazing. Bakit meron na namang pangarap at buhay na nakitil? Alang-alang lang sa tinatawag nilang kapatiran. Napakasimple lang ng pangarap ngayon ni Lola Ine ang makapaglakad-lakad muli kasama ang kanyang mister na si Lolo Eduardo. Pero ang pangarap niyang ito, tila malabo na ngayong mangyari. Sarap lang ha. Sa videong ito, vlinag ng isang lola ang kanyang pamamasyal sa isang park sa Valenzuela City. Pero kahit maganda ang view, tila may kulang. Masarap pamasyal dito kung kasama ko si Eduardo. Kaso hindi siya nakakapaglakad eh. Sa sinabing ito ni Lola, marami tuloy ang naantig. Masarap pamasyal dito kung kasama ko si Eduardo. Kaso hindi siya nakakapaglakad eh. Sa bahay na ito sa Valenzuela City, nakatira ang 74 anyos na si Lola Ine. Sarap lang ha. Kuha raw niya ang video nang minsan siyang namasyal. Ipapakita raw kasi niya ito sa kanyang pinakamamahal, si Lolo Eduardo o Eddie, na baldado na matapos ma-stroke. Gandang-ganda ako doon sa lugar. Mahilig siya sa mga pamimingwit. Sabi ko sa sarili ko, magugustuhan niya rito. Masarap pamasyal dito kung kasama ko si Eduardo. Kaso hindi siya nakakapaglakad eh. Hinahanap niyo si Eduardo. Ito siya. Taong 2024 nung na-stroke si Lolo Eddie, hindi na nakakapagsalita, hindi na rin nakakalakad. Umiikot na lang ngayon ang kanyang mundo sa 4 na sulok ng kanyang kwarto. Sana kasama ko siya. Oo, para bang miss na miss ko na siyang makasama. Masarap pamasyal dito kung kasama ko si Eduardo. Aawa. Aawa ako talaga. Para kahit papaano, makita pa rin niya ang buhay sa labas. Tuwing umaga, dinadala ni Lola Ine ang mister sa tapat ng kanilang bahay. Di umaga nilalabas ko si Eduardo, kasama namin yung kanyang caregiver para makalanghap siya ng hangin. Ang pagkain niya ngayon, nilagang itlog tsaka konting kanin lang. Dahil abala sa trabaho ang kanilang 4 na anak, si Lola Ine ang nakatutok kay Lolo Eddie. Hindi pare-pareho. Minsan sayote, nilagang sayote, minsan kalabasa, broccoli. Di, kain ka na, Di. Gutom ka na ba? Ha? Ako lang inaano niyan ganito. Mahigpit ang hawak niya. Bakit mo ako inahawakan?
Hindi mo kita iiwan eh. Lagi ko siyang kinakausap. Sabi ko sa'yo, ako mag-aalaga sa'yo. Ako na sabi ko, aalagaan kita pagtanda mo. Nakatitig siya. Ano na siya, yung namumula na yung mata niya. Tapos mga lumuluha na siya. Sa 50 years namin, ganyan kami matulog. Magkaganyan kami. Tayong dalawa pa rin, kahit anong dumating. Sa umaga bawat gising, ikaw ang aking kapiling. Oh, ayan ang litrato ng kanyang pamilya. Minsan, nakatitig siya dyan, nakatingin siya. Puso'y sa'yo pa rin. Halos buong buhay ni Lola Ine, kasama niya si Lolo Eddie. Magkababata kasi sila noon sa Caloocan City. Nung magkapit-bahay kami, bahay namin may karinderya. Doon siya nag-aalmusal sa amin. Nangaasar siya. Sasabihin niya sa akin, pangit-pangit mo, laki ng binti mo. Pagka naiinis na ako, umiiyak talaga ako. Kung ikaw na lang ang lalaki, hindi ko magugustuhan. Nung araw, meron tahan ng comics. Nagbabasa ako ng comics. Oh, yun ang gusto niya, yung binabasa ko. Sabi ko, mapang-asar ka talaga. Bakit itong binabasa ko gusto mong basahin? Yun pala, si Lolo Eddie. Pumapara-paraan na noon kay Lola Ine. Ayan na, basahin mo na uli. May siningit siyang love letter. Nakalagay sa love letter, I love you. Na, ganun ko kasi siya. Kasi asar nga eh. Tapos baka ako pang aasar na naman yun. Hindi ko pinansin yun. Pero si Lolo Eddie, seryoso raw talaga sa pagtatapat ng kanyang pag-ibig. Pagka magbabayad siya, ayan yung pera, gaganon. Tapos hawakan yung kamay kong gano'n, no? Eh, ginaganon ko naman. O, parang hindi ko pa siya ano nun eh. Kasi wala sa isip ko yun eh. Kaya pala akong inaasar, kaya pala may gusto ko sa akin. Sabi nanay ko, mabait naman si Eddie. Sana siya mapangasawa mo, sabi ng nanay ko. Boto man ang nanay ni Lola Ine sa kanyang manliligaw, kontra naman dito ang kanyang ama. Nung huling linggo na ginabi kami, may 2x2 na hawak ang tatay ko, hambalusin kami. Ang sabi ng tatay ko, mag-usap kami ng tatay mo, sunduin mo yung tatay mo. Sabi ng tatay niya, ipakasal na natin, total dundan man din ang nila, ang punta nila. Kaya tinakda nila yung kasal namin. Kami, December 4, 1971. Tayong dalawa pa rin, handa nating haharapin sa dapit hapon natin. Hawak kamay pa rin. Lagi kami magkasama niyan. Kahit saan maglalamerda kami. Ang mag-asawa nabiyayaan ng 4 na anak. Hindi po namin nakitang nag-away. Nagbabangayan, nagmumurahan. Hindi po namin nakita yan. Talaga nagmamahalan sila. Kaya kaming kaya yung kinuha naming asawa, ganun din po sa amin. Nagpapasada siya ng jeep, tapos nag-aahente siya ng mga bakal-bakal. Ako naman, nagpapahulugan ako ng kulambo, kumot. Dahil sa kanilang pagsisikap, unti-unti nilang natupad ang kanilang mga pangarap. Ang kanilang mga anak, napagtapos nila ng kolehiyo. Nakapagpundar din sila ng sariling bahay at lupa. Ang dating magkaasaran lang, 5 dekada na ngayong magkatuwang. Pakasal kami ulit dito noong 25th anniversary namin. Para akong dalaga uli na ikakasal. Ay, kung pwede sana mabalik eh. 50th anniversary namin, lumabas na kami buong mag-anak. Gusto niyang mag-around the world. Nag-iipon siya ng pera. Pero ang kanilang plano naudlot nang nitong 2020 si Lola Ine na-diagnose ng breast cancer. Mabuti na lang ito'y naagapan pero hindi doon nagtapos ang kalbaryo sa kanilang kalusugan.
Pagkaraan ko ma-open ng 1 taon, siya naman ang na-detect na may dementia. Umiihi siya sa hindi niya alam. Ilang beses ko kayo naglalakad sa araw-araw? Wala rin? Dementia is a neurodegenerative disease. Kahit bigyan mo ng gamot, palala pa rin ng palala yung magiging sakit. Kailangan ng pagsisikap ng mga relatives para mabigyan ng magandang quality of life yung pasyente. Sino ka? Ami? Si Ami naman ako ngayon. Last week si Arlene. Dad! Naligo ka? Ha? Mabaho ka na? Wala na, hindi niya na kami halos kilala. Lagi kaming nananalangin, meron kaming prayers para sa daddy. Siyempre, nalungkot ako. Kala ko, ikaw mag-aalaga sa akin, ako pala mag-aalaga sa iyo. Pero ang kondisyon ni Lolo Eddie lalong lumala nung siya'y na-stroke. I love you, Di! Aawa ako. Aawa ako talaga. Hindi siya ganyan. Malakas siya. Tayo dalawa pa rin, dumalaw man suliranin, ngiti ay di aalisin, sumapit man ang dilim. Sa pag-asang may manumbalik pa kahit papaano na mga alaala kay Lolo Eddie. Nitong Huwebes, ipinakita ni Lola Ine sa kanyang mister ang kanilang mga lumang litrato. So, Di, nung kinasal tayo, Di, tignan mo. Wapo natin, Di. Naalala mo pa ba to? Ito ka, nakangiti ka, Di, Ito, taba mo, Di, At kung dati si Lolo Eddie ang nagbibigay sa kanya ng bulaklak, ngayon si Lola Ine naman ang nag-abot ng rosas na nakaipit sa pahina ng lumang comics. Flowers for you. Kukunin niya, Yan. Uy, hawak niya yung flowers, I love you, Di. Yan dito. Pugi mo. Alam naming mapapawi yung memory niya, pero nandito pa rin kami sa kanya. Hanggat buhay ako, aalagaan ko siya. Pagsalita lang siya, masayang-masaya na ako. Sa aking tabi, ikaw at ako nananatili. May mga alaala na maaring mawala. May mga salitang maaring hindi na masabi. Sa 50 years namin, ganyan kami matulog. Pero para kay Lola Ine, hindi na kailangang magsalita pa ni Lolo Eddie. Para maramdaman niyang naroon pa rin ang lalaking minamahal niya. Dahil ang pag-ibig na tumagal ng 5 dekada kahit sa katahimikan, naiintindihan. I love you, Di. Sa langit ating nararamdaman. Dadalhin. Tinatayang 1 milyon mahigit ang bilang ng mga kababayan natin na nagtatrabaho ngayon sa Middle East. Sa palitan ng mga bomba at missile doon, ipit ang ilan sa kanila. Pati tayo rito sa Pilipinas at buong mundo ngayon, apektado. Sa video na ito, nakuha February 28 sa Bahrain. Mula sa bahay na ito, maririnig ang sunod-sunod na pagsabog. Naririnig nyo ba? Pinapasabog na kami dito. Diyan lang.
Dito lang yung pinapasabog sa amin. Sobrang lapit namin. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Nakita niyo guys! Nakita niyo! Ayan guys! Pinapasabog na kami dito. Oh my God! Oh my God! Oh no! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Kuha ito ng kababayan natin at OFW na si Edna. Oh my God, guys! 2 taon nang nagtatrabahong domestic helper o DH sa Bahrain ang pinapasukan niyang bahay. Ayun, no? Malapit lang sa military base ng Amerika. Ang Bahrain, kaalyado ng Amerika na nakipagsanib puwersa sa Israel na siyang mga nangunang umatake sa Iran na ikinamatay ng kanilang supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei. Kasamang napatay ang ilang mga miyembro ng pamilya ni Khamenei at mga matataas na opisyal ng Iran. Nung gumanti ang Iran, kabilang ang Bahrain sa mga pinaulanan nito ng missiles. Oh Lord. Oh my God. 5 araw matapos niyang makuna ng video, ramdam pa rin daw ni Edna ang trauma at takot. Hindi lang po isa, kundi halos 4 na sabog po talaga nung araw na yun. Oh my God! Oh my God! Natakot ako kasi talagang ang lakas po halos dumagundong po talaga yung buong bahay. Inisip ko po na katapusan ko na talaga. Oh my God, Lord! Mangiyak-ngiyak po talaga ako sa sobrang takot kasi talagang wala po akong choice kasi kapag kayo po kasi yung nandito sa situation, sobrang nakakatakot talaga siya. Nagtrabaho ka dito para sa family mo. Tapos sa isang iglap lang, sir, matatapos yung buhay mo. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Sa Pasig nakatira ang pamilya ni Edna. Na ngayon, natatakot din at ipinagdadasal ang kanyang kaligtasan. Akala namin okay yung lahat. Lalo na malapit na siyang umuwi ngayong September. Kaya talagang takot na takot po talaga kami. Bata pa yung anak namin, marami pa kami mga pangarap din talaga. Biglang sa isang iglap pwedeng maglaho lang na gano'n. Kung kailangan na po talagang hindi kasi uuwi po talaga ako. Hindi ko po isa-sacrifice yung buhay ko dito, sir. Isa lang si Edna sa tinatayang mahigit 2 milyong Pilipinong naiipit sa giyera ngayon sa Middle East. Bukod sa Bahrain at Israel, binobomba na rin ng Iran ang Qatar, Kuwait at ang UAE o United Arab Emirates. Sa Tel Aviv, gabi ng February 28. Isa ring malakas na pagsabog ang narinig ng OFW na si Mel sa building malapit lang sa kanilang tirahan, kung saan daw nakatira ang kaibigan niyang Pilipina na si Mary Ann. Yung puso ko sobrang lakas na ng kaba. No, parang luluwa na doon sa dibdib ko. Oh my God, sabi ko wag naman sana ka kung may mang nangyaring masama. Hanggang sa nakumpirma na lang ni Mel na isa pala si Mary Ann sa mga sinawing palad sa pag-atake. Doon na ako nang hina. Ang ultimate wish lang niya ay magka-baby. Tapos siya naging angel na. Gragasa na yung memories na magkasama kami na hanggang 12 midnight. Uupo kami sa park, mag-uusap. Yun ang banding namin. Kaya ang sakit. Dahil iilan pa lang na mga eroplano ang nakakalabas-masok sa Middle East dahil sa giyera, ang mga labi ni Mary Ann hindi pa rin maiuwi dito sa Pilipinas. Hindi pa natin masabi kung kailan siya eksaktong uuwi. Labi po ito, human remains, so nakakasket po siya. Kaya kinakailangan talagang antayin yung pagbukas ng flights muli out of Tel Aviv. Sa kasalukuyan, hindi bababa ng 1,200 ang mga namatay na sa giyera. Dahil sa tila walang tigil na bombahan, ang mga kababayan natin sa Middle East, kanya-kanyang paraan para makaligtas, lalo na kapag umalingaw-ngaw na ang sirena. Babala na may paparating na namang mga bomba.
pagka dumating takbo talaga ako doon. Sa mga bomb shelter katulad nito, sa basement ng mga gusali, sila madalas nagkukubli, karga-karga ang mga bata at kung anuman ang mabibitbit nila. Ang nasa video, ang Pinay caregiver na si Hilda. Todo ingat daw kasi sila, lalo pat ang kanilang building malapit sa gumuhong lumang gusali kung saan namatay si Mary Ann. Kung saan po yung mga tao, tumakbo din po ako sa shelter ba? Mahirap po makipagsapalaran eh. Lahat po ng Diyos tinawag ko po talaga na umiiyak ako pa. Sa kabila nito, wala pa rin daw pinagsisisihan si Hilda sa pangingibang bansa. 5,000 pesos lang daw kasi kada buwan ang sahod niya noon sa Pilipinas. Bilang kasambahay, kulang na kulang sa pangangailangan ng kanyang anak at kapatid na may sakit. Sa 5,000 po na kinikita ko po sa Pilipinas, kumikita naman po ako dito sa Israel ng 140,000 po. Ay, galing. Sa dinami-dami po ng gera na sagupa ako po dito, mas pinili ko pa pong mag-stay at makipagsapalaran dahil hindi po sapat ang kita ko sa Pilipinas. Lalaban ko pa rin po. Ang pamilya ni Hilda sa Caloocan, labis ding nag-aalala. Lalo't bibihira lang daw sila kung makapag-usap. Nitong Biyernes, nakapag-video call sila. Kami nandito nag-aalala sa'yo. Kung kami lang gusto namin umuwi dito. Wala talaga akong balak pag umuwi. Kahit na namimiss ko kayo. Ang inaalala ko ng mga kalagayan nyo dyan. Ingatan mo na sarili mo dyan. Sama nyo na lang ako sa mga prayers. No? Lagi naman. Huwag ka namang umiyak. Napapaiyak man ako sa iyo. Ingat ka dyan, ta. Kung saan narapat na magtago ka, doon ka dapat magdasal lagi. Ingat, ha. Salamat sa inyo. Malayo man ang Middle East sa atin at hindi tayo abot ng mga bomba at missile, malapit sa ating bituka ang epekto ng giyera. Ngayon pa lang, ramdam na natin ang epekto nito sa pagtaas ng presyo ng gasolina, pamasahe at mga bilihin. Ang napakakitid na Strait of Hormuz, kontrolado ng Iran. Dito dumadaan ang 20% ng supply ng langis ng buong mundo. Pwede naman sa ibang ruta, no? Pero ang ibang ruta, mas expensive, tataas yung presyo ng oil. Ito yung shortest. So, kung ma-close yun, o kung may high risk yun, ma-reflect yun sa reduction ng supply. Ngayon pa lang, pinag-uusapan na ang posibilidad na baka umabot ng 100 piso kada litro ang gasolina o diesel. Talagang malaki ang pagkakabahala na sa mga kagaya sa amin na mga may motorista. Dapat yan, yung sobra na yan, pang-uwi na lang namin sa pamilya namin. At alam na natin ang mangyayari kapag tumaas ang gasolina o diesel, lahat ng presyo tataas. Nangangamba po, katulad po namin, hindi naman kapaasan ng sahod namin, sigurado apektado. Expect po natin na pahirapan ang ating next few months. Matagal nang magkagalit at magkaaway ang Iran kontra Amerika at Israel. Pinangangambahang may nuclear program ang Iran na kayang makagawa ng nuclear weapons. Sa ilalim ni dating Pangulong Barack Obama ng Amerika, may kasunduan ng Amerika at Iran. Pero naisantabi yon nung naging presidente ulit si Donald Trump. Bago ang pagsiklab ng giyera ngayon, June 2025 at noon lamang Pebrero, meron ng mga pag-ataking isinagawa ang Amerika sa Iran. Sinasabi ni Donald Trump, gagamit ako ng dahas kung ang interes ng Amerika at interes ng aming aliado ay kumbaga nasa peligro. So signalisin mo yan. Huwag niyo natin tignan lang yan between the United States, Israel versus Iran. It's also sending a message sa China and even sa Russia ho. Sabi nga ni Donald Trump, I'm making America great again. And the best way to show that America is great is to show to the world kami lang ang may kakayanan na mag-conduct ng ganitong klaseng military operation. Nito lang Enero, nagkaroon ng malawakang mga protesta laban sa kanilang gobyerno. Pero naghigpit ang rehimen at tinatayang tinorture at pinatay nito ang hindi bababa sa 30 to 35,000 na mga Iranian.
Sa ilalim ng pamumuno ng Ayatollah, noon pa mang dekada 70, walang demokrasya sa Iran. Ang namumuno ng kanilang relihiyon at gobyerno, iisa. He has been ruling the country nung pinalitan niya ho si Ayatollah Khomeini ho since 1989. Kumbaga ho, ang sentro ng kapangyarihan at siya rin ho ang sentro ng institusyon. Isa ho siyang imam, hindi ho siya secular leader. Dito naman sa Pilipinas, meron ding naninirahang Iranian nationals. Nangangamba ngayon sa kaligtasan ng mga naiwan nilang mga pamilya sa Iran. Si Far, Iranian ang tatay, Pilipina ang nanay. Dito sa Pilipinas, nag-aral ng dentistry at nagtayo ng klinika. Bagamat nasa Iran pa rin ang kanyang pamilya. How are you doing? That you're here? Nervous, also still some level of fear, and hopeful. Hopeful. Si Shima, full-blooded Iranian, nagtatrabaho ngayon sa isang German company dito sa Pilipinas. As of today, I have also mixed feeling, anxiety mixed with hope. Sina Ram at Ramin naman, half Iranian, half Filipino. Isang dekada nang naninirahan dito. Ram, kamusta ka? I know you can speak a little Tagalog, yeah? As of now, the thing that is going on in Iran, we are all nervous, anxieties. And Ramin, nakakapagsalita ka rin? Konti? Okay. After all this time, parang yung feeling ko, mix of anxiety and a hope for the future. Parang it's going to be a better future for our people back home. Si Shakran, purong Iranian, 7 taon nang nagtatrabaho rito. All of you, your families back home? Tama ba? Yeah. How are they doing? I haven't heard from them ever since Saturday. Walang balita? There's no internet connection. It's cut off. Yeah. No phone connection. No regular phone lines. That's okay, so you don't know how they're doing? Me personally, no. That must be torture. Yes. We have experienced it in the previous war. Whenever there is a conflict inside, the best way to control people is disconnect us from the family inside. Shimam, you said this is something you never get used to. So how do you live one day at a time now? So difficult because our body is somewhere else. Your body is here, but your mind is in Iran, of course. People of Iran have been in war for so long, maybe for decades. The internet was cut off. The voices inside cannot travel outside. We've been asking for help, but nobody responds. Nobody can even hear. So your parents are there? Yes. Ramin, how about you? Kamusta ang pamilya mo? Yung last message siya, before kinakat nila yung internet, is, oh, Ramin, they started na. Yung last message ko rin is, take care. Take care, be ready. And I haven't heard since. We know rebuilding some of the lost infrastructure will take years. But the alternative would be worse. The generation after us would suffer. The whole country would suffer. We don't trust our government. We don't trust the media of government. Through the years, we have seen a lot of manipulations, fake stories, because media is completely controlled. There is no opposition anymore. What do you feel about the war that's going on? Although napatay si Khamenei, pero tuloy-tuloy din yung pagbomba, and that's horrible. I'm not saying war is good, but they don't hit civilian areas. They hit military bases. Missiles and drones are being mass-produced. For what purpose? Igalang natin ang mamamayan ng Iran kung ano ang dapat nilang gawin sa kanilang pamahalaan. Pero hindi ito argumento para bigyang justification yung pagbobomba at atake na ginawa ng US. Ikaw, Ramin, how are you treated dito sa Pilipinas? I'm very thankful that at least yung hardship namin dito, it's being empathized, it's being heard. Ram, ikaw, walang discrimination ba na nararanasan mo dito? I grew up in a Filipino family. My fiance is Filipino. For me, they are the most kindest people here. Filipinos are very nice, and me specifically, because I experienced living in other countries, I can say here is the best response we get compared to all other countries. The people in Iran are very much like the people here in the Philippines. We want simple things in life too. We want to be happy. We want
to be able to provide for ourselves and our family. We want to live a fulfilling life and walk in the street without being persecuted. We want to practice our own beliefs no matter what it is without the fear of being imprisoned. We want to express our own version of who we are without the fear of a baton. It's so difficult that people who love their land, they have a lot of nostalgia in their home. They cannot even go back and feel it anymore. So that's already a trauma that we cannot tell to anybody. Because for us, this is our land. We are belonging to that land, no? We should all have world peace. Yes, please. Yes. That's all we want. Sa mga bansa sa buong mundo, isa ang Iran sa tila pinagkaitan ng kapayapaan. Ilang dekada na ang mabibilang. Gayong sa kwento ng mga nakausap kong Iranian dito, wala raw kasing ganda at kasing yaman ng kanilang bayan. Gayong ang kanilang sibilisasyon, isa sa mga pinakanauna na yumabong. Pero umaasa ang aking mga nakausap na sa pagsiklab ng gyera, sisibol ang bagong pag-asa sa kabila ng napakahirap nilang pinagdadaanan ngayon. Ipagdasal nating lahat, sana matapos na agad ang gyera. Anyos na binata mula sa Dinagat Island sa Mindanao, kinaaaliwan ngayon online ang kanya kasing balat na uunat-unat ala Plastic Man. Kaya mo bang unat-unatin ng ganito na parang lastiko ang balat mo sa liig, pati na sa pisngi? Hatak-hatakin ang anit nang hindi napupunit. Eh yung lalamunan mo, nagagalaw-galaw mo ba na pakaliwat kanan? Ang mga daliri sa kamay, kaya bang bumalubaluktot? Wala stick! It's fantastic! Wow! Lastic Man yarn! Pati ako napakurot sa leeg ko. Maskara yata yan eh. Siya ang 14 anyos na si John Chris, ang true-to-life Pinoy Plastic Man. Sa Dinagat Island sa Mindanao, ang probinsya ni John Chris. At sa mga nagsasabing AI o edited lang ang kanyang videos, heto, nagpasample agad si John Chris in the flesh. Yung sa leg ko po, kaya ko siyang inatin na 1 inch. Yung sa cheeks ko po, para po siyang sa anime, sabi nila na si Luffy daw. Yung sa anit ko po, ganito po siya. Mga 1 inch. Para siyang lastiko kasi kapag sinestretch ko siya, parang ganito, babalik naman sa normal. At kapag ginalaw-galaw naman niya ang balat sa kanyang lalamunan, ganito po siya. Nag-iiba ang kanyang boses. Para pong rubber na gumagala. Natatawa ako sa mga comments kasi di naman ako katulad ni Plastic Man na nasa-stretch pati buto. Yung sa akin lang naman is skin lang, hindi yung buto. Balat? Ano ba? Rubber band? Pati sa eskwela, si John Chris ayaw paawat. Plastic Man! Kapag break time po, piniplex ko siya sa mga classmates ko. Na-shock ba talaga ako kasi parang siyang guma na parang ma-stretch. Yung balat nila, ganito lang po. Pero kapag sa akin naman, nagagalaw ko yung ganito.
Tinatry nila pero masakit daw sa kanila. Pati nga ang kanyang barbero, napapakamot na lang ng ulo. Sa tuwing siya kasi nagpapagupit, nahahatak pati ang kanyang anit. First time ko nakita to. Dahil stretchable yung anit niya, dapat dahan-dahan lang paggupit. At ang likas na pagiging malambot ng kanyang katawan, bentahe sa sayawan. Para mas lalo raw siyang maging flexible, nag-i-stretching muna bago kumembot-kembot. Para maalagaan din yung katawan ko. Kasi kung hindi ko siya ginagawa, mapifeel ko na masakit talaga yung katawan. Ganon. Bata pa lang daw si John Chris nung nadiskubre niyang stretchable ang kanyang balat. Mga nasa 6 or 7 years old ako. Trip ko lang talaga na purutin yung balat ko. Napifeel ko nga na medyo malambot nga ganun. Hindi ko lang siya pinansin that time. Hanggang one day, isang araw, biglang pumasok sa isipan ko na what if mag-video ako? Pero akala ko mga nasa 2 likes lang, 3 likes. Bigla siyang nag-blow up talaga. Mas nag-trending siya sa Indonesia, ganun. At hindi naman sa balat sibuyas siya ha, pero pag-aamin ni John Chris, nasasaktan siya sa ilang komento. Nasabi ang bakla, ganun. Kasi para daw babae na malambot yung bewang. Siyempre masakit siya dahil dinidiscriminate nila yung kasarian ko. Nung 2 years old yan, siya po ang pinakamalusog na bata ko. Hanggang si John Chris nagkasakit. Kainom na siya hugaw nga diha gani sa bote, dehydrated siya. Naoperahan ako. At napansing parang lumalambot ang kanyang balat. Dati po kapag nag-aasaran kami ng mga kapatid ko, kapag sinasabunutan ako, medyo lugi ako. Napipil ko na nagsistretch talaga siya. Ang kutob naman ng kanyang inang si Brenda, baka dahil ito sa pinaglihian niya sa kanyang anak na hinog na mangga. Malambot siya kainin, masarap. Feeling ko po yung mangga may connection din sa kanya. Pero dahil kapos, hindi nila nagawang ipakonsulta si John Chris sa doktor. At ang ikinababahala nila ngayon, meron na ito ngayong mga idinadaing. Nahihirapan akong lumunok. Tuwing kumakain ako, may nakaredy na po talaga na tubig kasi baka mabibilaw ka na ako. 6 out of 10 yung sakit niya kasi parang tinutusok kapag nagsusulat ako ng mabilis at bigla siyang nagbe-bend, ganun. Bumabago yung sulat talaga. Kaya nitong Biyernes, ipinakonsulta siya ng aming team sa espesyalista. Para malaman ko kung may sakit ba talaga ako or wala. Bakit nga ba parang goma na elastic ang balat niya? So it's very rare, lalo na dito sa Philippines. At may dapat ba siyang ikabahala? May chance na ma-damage. Magpunat-punat na dahil ang mga kasagutan malalaman sa aming pagbabalik. Ang 14 anyos na binata mula Dinagat Island sa Mindanao na si John Chris, malagoma na nauunat-unat ang balat na para bang si Lastic Man. Para siyang lastiko kasi kapag in-stretch ko siya parang ganito, babalik naman sa normal. Pero ang ikinababahala niya, baka ang kakayahan niyang ito, isa na palang sakit o kondisyon. Nahihirapan akong lumunok. Tuwing kumakain ako, may nakaredy na po talaga na tubig kasi baka mabibilaw ka na ako. 6 out of 10 yung sakit niya kasi parang tinutusok kapag nagsusulat ako ng mabilis at bigla siyang nagbe-bend, ganun. Bumabago yung sulat talaga. Naglibog ba ako na-una kay masig sakit. Kaya nitong Biyernes, mula Dinagat Islands, pinaluwas namin siya sa Butuan. Una muna siyang sinuri ng isang pediatrician. Sa kanila rin na magawas atong mga anak ka. Si John Chris, posible di umanong may hypermobile Ehlers-Danlos syndrome, isang genetic at connective tissues disorder na nagdudulot ng sobrang elasticity o pag-unat ng balat. So it's very rare, lalo na dito sa Philippines. Hindi talaga normal na ganun ka-elastic ang kanyang skin. Tapos yung dito sa lalamunan niya, na-extend na yung
esophagus na halos hindi na normal. Yung kanyang mga kamay pwede ma-hyperextend above normal din. Sa kanya is nababara. Kaya ipupush niya ng water. At ngayon nag-complain na siya na parang ang chest niya masakit na. Dapat hindi niya galawin yun. Eventually, there will be a danger na pati hindi lang ang esophagus, baka pwede rin sa heart, pwede rin sa kidney. Dapat i-work up talaga. Walang relation ang pagkain or paglilihi ng mangga to that kind of manifestation sa bata. Hereditary, hindi siya na-acquire. Kailangan natin i-examine ang kanilang genetic makeup. Tinignan rin siya ng isang orthopedic surgeon. For the thumb, usually mga 90 degrees lang. Yung sa kanya umaabot sa forearm, which is almost around 180 degrees. And for the small finger, also about less than 90 degrees. Yung sa kanya naman is 90 degrees or more. Better kung matigil din kasi may chance na ma-damage. Pwede natin ipa-physical therapy. Pwede i-advise na lessen ang physical activities na masyadong strenuous. Curable in the sense na babalik sa normal. Usually hindi na, no? So, kung meron siyang Ehlers-Danlos, lifetime na niya yan. Nagpapasalamat ako kasi nalaman ko na kung ano yung kondisyon ko. Babawasan niya muna ang kanyang pag-stretch ng kanyang mga balat at mga kamay, buto para hindi lumalat. Sa kabila ng kanyang kondisyon, hindi raw magpapatinag si John Chris. Pangarap ko pong makapagtapos ng business IT. Minomotivate ko yung sarili ko na maabot ko yung mga pangarap ko at matulungan ko din yung parents ko. Ang tunay na flex sa buhay, ang kakayahang maging flexible para harapin ang bawat hamon na dumating. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.